Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isujem Salem. The program like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ay piling ko, di Cristo Jesus, Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, na ay sumasa atin ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos mula sa ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa bawat araw ay pinagkalooban ng Panginoon na pagkataon, lalo po sa ating mga hangarin, pangarap sa buhay, ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin lahat nating pangailangan, lahat po nating hinangad ay ipinagkaloob ng Diyos yan sa atin. Sapagkat kung anong nakamtan natin ay bigay lang po ng Diyos. Dahil sa Biblia, wala tayong magawa kung wala po ang Panginoon. Kaya kung ano man ang nakamtan, kung ating naabot. So sa liputan na ito lang po mga kapatid ay bigay ng Diyos. Hindi po sa ating pagsisikap ay nagkaroon tayo ng mga bagay. Nagkaroon tayo ng mga bagay dahil po na ito'y pinagkaloob ng Diyos. Dahil yun po hangarin natin. At dahil po ang Diyos mapagmahal, mapagbiyaya ang Diyos, ay binigyan po tayo ng ating mga pangailangan. Na ano sa lahat po ang ating hininga, lakas ng katawan. Hindi po natin ito binibili mga kapatid, ito po ibigay ng Diyos lang sa atin. Kaya ibalik natin sa Panginoon kung ano ang dapat natin gawin na Kanyang ikakasaya. Dahil yan po ang nais ng Panginoon na malaman natin kung ano po ang layunin ng Diyos para po na maging karapat-dapat tayo sa Kanyang pagparito. Now, kahit naman na hindi po tayo saktol sa ating pamuhay, maaaring magkamali naman tayo sa ating pag-isip, naramdaman, sa ating panalita, ay hindi po natin talaga mapirepik ating sarili. At yan po ay minsan po nagkamali po tayo. Dahil ang sabi ng Biblia sa Roma chapter 6 and verse 7 na tayo po ay makalaya lang sa kasalanan kapag patay na po tayo. Kaya habang buhay pa tayo, hindi po tayo mapalaya na ating katawan na ito po ay minsan nalipin po ng mga bagay kung makalaman na pamuhay. Ayan mga kapatid, ang nais ng Panginoon na malaman natin ano ba talaga ang dapat natin gawin para mapalaya talaga tayo ng tuluyan. No? Sapagat hanggang buhay pa tayo, alipin tayo ng kasalanan. Kaya lang, dahil po sa habag ng Diyos, ayaw ng Diyos na habang buhay tayo ay makasalanan talaga. Kaya ang nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. At dahil diyan, isinunggo po ng Panginoon Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para po tayo magkaisa sa kanyang kamatayan. Para po tayo mabuhay sa kanya pagparito. Ang keywords natin is sa Roman chapter 6 verse 7. Ito ating pag-aralan ngayon ay po sa kalooban ng Panginoon. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin sa Roma 6:7. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. So yan po. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan.
Kaya ibig sabihin, habang buhay pa tayo, ay talagang alipin tayo ng kasalanan. Ngunit, mayroon namang buhay pa ngayon na pinawalang sala na po. Kaya kailangan natin malaman ano ang gagawin natin sapagkat habang buhay tayo, ay ibig sabihin ay maalipin tayo ng kasalanan sapagkat mapalaya lang tayo sa kasalanan kung patay na po tayo. Ngayon, dahil buhay pa tayo, ay hindi maiwasan ang kasalanan. Napakinggan natin mga kapatid, dito po sa Biblia, ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo, sa 12, mga kapatid, Kabanata 7, Talata 12. Kapatid, hanggang po sa 15. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. Ginamit ng kasalanan ng kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. 14. Ang kaguluhan sa puso ng tao. Alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na espiritu. Pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. So alam ng Apostol Pablo na ang kautusan ay espiritu. Pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. 15. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. Yun po. So kaya walang makapagsabi, pastor kasi ako, Christian kasi ako, may panampalataya kasi ako, kaya minsan po, namamayabang na po ang tao, pinagmalaki na po ng tao ang kanyang katungkulan, ang kanyang karangalan, pero hindi alam na habang sa katawan tayo ay makasalanan tayo. No? 14. Alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na espiritu. Pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Yan po sinabi sa Pablo. Alam naman natin na ang kautusan ng espiritual galing sa Espiritu Santo, kaya ang salita ng Diyos nasa Biblia po. Na tinuturuan tayo sa pumuhay na espiritual. Pero ang sabi sa Pablo, ngunit ako makamundo at alipin ng kasalanan. Na dahil ganyan po, magpakasala tayo. Hindi po. Kasi ganito po sinabi sa Pablo sa 6:1 at sa 2, dito din sa Roma. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So, ibig sabihin, habang tayo naging Christian, pumanampalataya ng Panginoon, iniiwasan ang kasalanan. Hindi sinasabi sa Pablo na ngunit ako magabuno alipin ng kasalanan ay gawa ka ng kasalanan. Hindi po. Kundi, iniiwasan ang kasalanan. Pero pinatao sa Pablo, habang nasa katawan siya, ako'y makamundo sa pagbuhay pa po siya at makasalanan. Pero dahil sinabi niya yun, pinintulutan ba tayo magkasala? Hindi po. Balikan natin 6:1-2 sa Roma. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Aba, hindi maaari. Kaya dahil sinabi ng Panginoon, aba, hindi maaari. Kaya iniwasan po natin ang kasalanan. Kasi habang sa katawan tayo, hindi po tayo makalaya sa kasalanan. Pero kaya iwasan, kaya po. Sapagkat ang sabi sa Pablo,
ay hindi, na dapat natin ipagpatuloy ang gawa ng kasalanan. Kasi habang tayo gumagawa, pinag-isipan po natin yan. Gusto mo pumatay, ang sabi na po yun, huwag kang papatay. Pinag-isipan mo yan, pero gusto mo sanang papatay. Gusto kang mga lunya, ang sabi Biblia, huwag kang mga lunya. Pwede pinag-isipan mo, bawal pa mga lunya. Mga lunya ka talaga, yan ang kasala ka talaga. Pero naisipan mo yun. Kaya, alipin tayo ng kasalanan sapagkat hindi sinabi na dahil Christian tayo pastor, hindi mo maisipan yung kasalanan. Maisipan mo pa rin yun. Kaya lang, binabala tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Tinuturuan po tayo. Kasi Espiritu, ito po talaga ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Pakinggan natin mga kapatid sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Diba? Yung Espiritu bigay sa atin, nagbigay sa atin ng katatagan, kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. So kaya kung walang disiplina tayo, lapastangan natin ang Diyos. Kaya disiplina tayo ng Diyos para karapat-dapat tayo sa kanyang pagparito. So huwag mo sabihin, pastor, sinabi talaga yun, makamundo makasalanan si Pablo. Bakit? Anong puntos doon? Para sa atin yun. Si Apostol Pablo sa langit na po. Gumawa siya ng kasalanan. Sapat sinabi niya, ako makamundo at makasalanan, makasalanan talaga siya. Isang halimbawa po sa atin yon na walang tao makapagsabi na siya ay perfect o talaga mamayabang man siya na sa kanyang karunungan. Si Apostol Pablo, totoo nga sinabi niya, nasa langit na siya ngayon. So meaning to say, hindi niya ginawa yung makamundo at makasalanan na pamuhay. Kaya nga, ang sinabi niya sa 1 Corinthians 9:27, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 9:27, ganito po sinabi niya, Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen. Ganun po. Kasi sinabi niya, makamundo, kasi sa mundo pa tayo. At makasalanan, pero sinusupil niya. Dinidisiplina niya ang sarili niya. Sariling pagnanasa. Kasi yun lang po ang mahulog ang tao sa pagnanasa, kahit si iba nga. Bakit siya nagkasala? Pingnasaan kasi niya ang bunga ng kahoy. Di ba? Saan tayo mahulog sa kamay ng Diyos? Pagnanasa. Ganito po sinabi ni Santiago, mga batid. Ito po, sa 1:13 hanggang sa 15 sa Santiago. Ito sinabi ni Apostol Pablo. Apostol Santiago. Hallelujah. 13:15. Dito po sa Santiago. 1:13 Santiago. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. So, tukso. Bakit po? Tandaan po natin, bakit po nagkasala si David? Kasi po, pinagnanasaan niya asawa ni Uriah na isang kanyang, sabi nating kapatas, kanyang pinagtatiwalaan na isang mandirigma. So yung po asawa po niya, si Uriah, ay pinagnasaan po ni David at talagang nabuntis talaga niya. Yun po nangyari kay David, na nagkasala siya, ngunit pinatawad siya ng Panginoon. Kasi mahal siya ng Panginoon at bilang hari ng Israel, pinatawad pa rin siya sa ginawa po ni David. Ngayon, matutukso lang ang tao kung magkaroon siya ng kanyang sariling
pagnanasa. 14. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Yun po nangyari kay David. Habang nakita ang asawa ni Uriah doon sa kabilang dako, na naligo po ang asawa ni Uriah na isang maganda siguro pagtingin ni David, pinatawag ng kanyang bataan, pinapunta sa bahay. Sinipingan ni David, nabuntis. Ngayon, para walang talaga, matakpan ni David ang kanyang ginagawa, so hindi po nabunyag yun, na habang po na hindi pa talaga namatay si Uriah na kanyang kapatas, kung kanyang pinagkatiwalaan ng hugpong ng labanan, ay hindi pa nabunyag yon. Ngayon na namatay na, ay kinuha ni David yung asawa ni Uriah, kanya pong sabihin natin ikinakasama. Ngayon nagalit ang Panginoon. Pinagsabihan po si David ng propeta ng Diyos na ang ginawa niya masama, at namatay talaga yung bata dahil po sa galit ng Diyos. Pero si David pinatawad. So yung mga kapatid, mahikayat ang tao kung mas matutukso siya kapag nahikayat siya sa pagnanasa niya. 14. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, 13. hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan, at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. 14. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Tama. Kaya sinabi sa Pablo talaga, hallelujah, sa City 14 na ang kautusan ay espiritual, galing sa Espiritu Santo. Ngunit ako'y makamundo at makasalanan. Pero dahil po ganyan sinabi niya, ginawa talagang kasalanan? Hindi po. Kasi ang 1 Corinthians 9:27, sinusupil ko, pinipigilan ko, sinusupil ko ang sarili na masamang pagnanasa. So ito, Santiago, ito po'y hantong sa kamatayan kapag magpatuloy ka sa iyong pagnanasa. Tingnan natin ito po ay sinabi ni Apostol Santiago sa 1:15. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Ayan po. Kapag tayo po ay magpatuloy, ay gawin natin ang pagnanasa natin sa anumang bagay. Kung sabihin natin sa laman, kung anumang bagay sa mga material, ay kung yun po ang makatanim sa puso natin ang pagnanasa, ihatid tayo sa kamatayan. Dahil ang pagnanasa sa laman at sa mga bagay na minsan, yun din ang dahilan na nahulog tayo sa kamay ng Diyos. Gusto magkaroon ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng lupa, negosyo. Ngayon, kung ultimo lang tayo, wala po tayong talagang insaktong income na para maabot natin yung hangad natin, baka mang-hold up ka. Baka hold upin yung bangko, baka makapatay ka. So dahil po, may pinagnasaan kang mga bagay. Ngayon, kung ikaw may asawa, mayroon kang nakita mga babae na maganda sa iyong paningin, at dahil sa iyong kasakiman, nagkaroon ng pagnanasa, gusto mo angkinin ang isang laman, yun po ang dahilan na mahulog din tayo. Yun po ang pagnanasa na ito po ay manamkon ng kasalanan, at sa hustong gulam, ito'y aani tayo ng kamatayan. Kaya sabi sa Pablo sa 9:27 sa unang Korinto, Dinidisiplina ko ang aking katawan, at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ganun po. So kaya sinusupil. Sabihin, kahit naramdaman ni Apostol Pablo na ang pagnanasa, anumang bagay, sabihin natin sa sanlibutan, habang makamundo siya sa katawan pa po, kasi huwag mo sa'yo makalangit tayo, nasa mundo pa tayo.
Iba yung sa langit na mga kaluluwa po na mga nananaig na talaga tulad ng mga apostol. Pero habang sa katawan tayo, makamundo tayo. Sa mundo pa tayo nakatira. Huwag mo sabihin na makalangit na. Sa mundo ka pa, di makamundo talaga at makasalanan. Kasi ang ating katawan, ito po, kung hindi mo kayang pigilan, walang kabuluhan ang ating pagkilala sa Panginoon. Walang kabuluhan ang ating bansag, pastor, Kristiyan manampalataya, kung hindi mo kaya pigilan ang sarili mo. Kaya sabi ni Santiago, at kung magpatuloy siya sa kanyang pagnanasa sa paggawa ng kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kasi magbubunga ng kasalanan. Yung pagnanasa natin, habang po yan ay nakanatili po sa ating puso, yan po ay magbubunga ng kasalanan. At sa hustong gulang, aanin ng kamatayan. Ibig sabihin, pagdating na po ng panahon na hatol, talagang impyerno tayo. Bakit? Ang sinusunod natin ang mga makalaman na pamumuhay, hindi espiritual. Alam na si Pablo, ang utos ng Diyos, espiritual. No? Galing sa Espiritu Santo sa Roma City 14. Alam natin, ang kautusan ay galing sa banal na Espiritu. Kasi ang Diyos ang salita dito, pero siya po makamundo at makalaman. Alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na espiritu. Pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Ganun po. Ibig sabihin, hindi talaga natin masabi na talagang perfect tayo. Gusto ba natin ipagmalaki ating katayuan? Hindi po. Kasi ang kasalanan, nasa loob na po natin yun na ating puso. Ang kasalanan. Tuloy natin, napatid sa 15 hanggang po sa 18. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito ay sumasang-ayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. 18. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Yun. Makasalanan ng pagkatao. Kasi nasa katawan po tayo. Ibig sabihin na nasa langit na tayo. Si Apostol Pablo, kayang ipinaglaban niya ang kanyang panampalataya hanggang namatay po siya. Bakit? Pinaglaban, sinusupil niya. Dinisiplina ang sarili niyang pagnanasa. Baka ako lang nagsabi niya, ako pa ang nangarang mga balita, ako pa hindi makatanggap ng ganting pala. So kaya, sinusupil. Kahit na ganito po sa Pablo, sabi na, gawa ka ng kasalanan, hindi po. Sinusupil niya ito. Sinusupil niya itong makasalanan niya na pagkatao. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Makasalanan ng pagkatao. Ano sabihin siya, hindi po. Habang sa katawan tayo, makasalanan talaga ang katawan na ito. Ngayon, sundin mo kasalanan. Huwag naman. Ang sabi niya sa Roma 6:1 at sa 2, dahil sa biyaya ng Diyos, magpatuloy pagkasalanan, hindi po. Huwag naman. Ang sabi niya, hindi. Yan ganito sinabi niya. Kasalanan ginawa niya, hindi po. Ay, may sabihin, wala man kapagmalaki kung sino man. Pero iniwasan po natin ang kasalanan dahil alam natin ang kasalanan, ang kapalit diyan ay kamatayan. Di ba? Santiago 1:15, na kung ang kasalanan ay magsamkon, kung manatili sa puso natin ang pagnanasa, ito'y magsamkon ng kasalanan. At sa hustong gulang, magsilang ito ng kamatayan. Yun na po impyerno. So wag na lang. No? Wag na lang natin gawin yun. Kasi alam mo kasalanan yun, gawin mo. Talagang ani ka ng kamatayan. Kaya hindi talaga dapat natin ma-perfect ating sarili kung wala po ang Diyos. Tinuturuan lang po tayo ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang pumuhay natin hanggang sa mga araw na ito. Hindi pa rin natin talaga makayang pigilan. Kaya nga, itong totoo ng mga Kristiyano, may pagpipigil talaga sa sarili. Meron po. Kasi kung wala itong pagpipigil sa sarili, bulag tayo sa katotohanan. Pakinggan natin mga batid sa 2 Peter. Sa 2 Peter in chapter 1 in verse
5 up to 9. Ganito po pag wala itong 8, no? Itong 8 kaugalian na pamuhay Kristiyano, kung wala ito, kasi may panampalataya po tayo. Hallelujah. May panampalataya po tayo, pero dapat lang ang panampalataya ay idagdag natin ito sa ating panampalataya. 1:5 hanggang po sa 9 dito po sa 2 Peter, mga kapatid. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalatayan niyo Ano? ang kabutihang asal. Kabutihang asal. Pangatlo. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Pang-4. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Pang-4 na utos, pagpipigil sa sarili. Yun po. Kaya, ang sabi sa Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at aking masamang pagnanasa. Sinusupil. Ibig sabihin, marunong ka magpigil ng sarili mo. Alam mo na kasalanan niyo, may asawa ka, gusto mo makipagrelasyon ng ibang babae, may asawa ka na, paano niya na po yun? Diba? Ang sabi niya, huwag kang papatay, pumatay ka. Pero baka pumatay, pag-isipan mo na yun. Hindi sinabi pumatay ka agad, wala mong inim pa ng isipan. Ano? Baka pumatay, pinag-isipan mo na papatay ka. Kaya, alam mo na masama pumatay, hindi ka makapatay. Alam mo masama mangalunya, hindi ka na pangalunya, pero naisipan mo yun. Yun po, na likas ng pagkatao natin yung kasalanan na sa ating katawan. Galing po sa puso yan. Gusto ng Diablo, turuan ng Diablo ng masama. Pero ang Diyos naman, itinanim ang puso, sa puso natin ng salita niya, para ang Diablo po hindi makagalaw, hindi po siya makapasok. Maliban lang kung laman ang puso mo talaga, pagpatay po, alin po kiapid, pagsasikasinungalingan, panirang kapwa, galing sa puso po yan. Mateo 15:19. Galing sa puso po yan. Pero kung talagang isipin natin kung ano ang tama, ayun ang gawin natin. Bago ka pumatay, isipan mo yun. Uy, sa Biblia, huwag kang papatay. Gusto papatay ka. Hindi, nabandod ko sa impyerno. Pinag-isipan mo na yun. Dapat mo pigilan. Pag hindi ka makapagpigil, itong pang-4 na utos, bulag tayo sa katotohanan. Pang-5, Sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Pang-5, pagtitiis. Kung mayroon tayong pagpigil sa sarili, pagtitiis, tiisin na natin wala talaga tayo. Huwag kang mag-isip na masama, ikaw mangnakaw, mag-hold up ka, para lang na masagana ang buhay mo. No? Masaya ang buhay mo. No, magtiis tayo. Dahil yan po ang pang-5, magtiis bilang Kristiyano. Pang-6, Sa pagtitiis ang kabanalan. Pang-6, sa pagtitiis ang kabanalan. Now, kung ito na sa atin ito, ay sigurado. Kasi ang sabi ng Biblia sa 12:14 sa Hebreo, pagsikapan ninyo sa lahat ng tao na may kapayapaan, mabuting relasyon. At ang pagiging banal, kung wala ito, walang makita sa Panginoon. Now, sa pang-6, pagkabanal. No? Sa ating pagtitiis, itong kabanalan. Pang-7, Sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. sa kabanalan, ang pag-ibig natin sa kapatid natin kay Kristo. Bilang Kristiyano, pag-ibig. Pero ngayon, kapwa pastor, kapwa Kristyan, kapwa nanampalataya, nag-away-away. Nag-away-away. Bakit? Yung pinag sa Pablo sa Galacia, kapatid, sa 5:15, kayo na mismo ang nagkagatan. Kapwa Kristiyano, mag-ingat lang kayo hindi kayo maubos, ang sabi sa Pablo. Kapwa ng Kristiyano nagkagatan, kapwa pastor, nagsiraan, kapwa pastor, nagdebate na, kapwa Kristiyano, nagsiraan. May panampalataya daw sila, pero hindi lang ginawa ang utos ng Diyos. Pang-7, kapatid, pag-ibig sa kapatid kay Kristo. Kaya, ating ginagawa, minsan talaga, ay mayroon talaga ng buloy tulong. So, kapag mayroon tayo, binigyan natin bilang
yan ang katibayan na may pag-ibig, nagtulungan. Ganun po, pag-ibig. Kung wala itong pag-ibig, bulag tayo sa katotohanan. Pangawalo, At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. pangwalo, pag-ibig sa lahat. Hindi lang po tayo nakatitig sa ating kapwa Kristiyano. Lahat, Kristiyano man hindi, ipadaban natin ang pag-ibig. So ano ibig sabihin? Marunong tayo magmalasakit sa ating kapwa. Ang Panginoon Kristo po, namatay po siya sa kanyang pag-ibig sa atin, hindi po sa atin lang ay nakilala sa Panginoon. Buong sanlibutan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sa atin lang ay na pinagkaluban ng pangunawa at naging Kristiyano talaga tayo, kahit po hindi pa Kristyan, nais ang Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. So, pangwalo po ito, pag-ibig sa lahat. Totoo ba ito? Nasa atin ba itong walo? Kapatid, panampalataya, itong mabuting asal, no? Kaalaman, ito pang-apat, pagbibigil sa sarili, pang-lima, pagtitiis, pang-anim, kabanalan, pang-pito, pag-ibig sa kapatid kay Kristo, pang-walo, pag-ibig sa lahat. Christian man siya hindi, ipadaman natin ng pag-ibig. Huwag tayo magsiraan, huwag tayo maghatulan. Pag-ibig talaga ang dapat natin ipairal habang nasa mundo pa tayo, mga kapatid. Kasi totoo nga, makasalanan talaga tayo kung sundin natin kaagad ating naisipan. Huwag mo sayang, pastor kasi ako, hindi ako makasama, hindi masama iniisip ko. Uy, kami mga pastor, mas malapit sa amin ang masama. Kasi ang diablo talaga gagawa ng paraan para itong pagka-pastor Christian tayo panampalataya ay madungisan. Pero to God be the glory, alam natin ang Espiritu ng Diyos na binigay sa atin ay matapang para disiplinahin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayon po sa sinabi sa Pablo sa 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Subalit, hindi po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katalawan, espiritu ng kapangyarihan, at pagdisiplina ng sarili. Pag-ibig at pagdisiplina ng sarili. So, ito po nagsimula sa atin. Kung sabi, pastor kasi ako, hindi ako gawa ng kasalanan, malapit sa atin, yung Kristiyano, ang kasalanan. Kung hindi mo kaya pigilan ng sarili mo, una po tayong matulan sa mga taong makasalanan. Bakit? Pinasahi na po tayo. No? Binago na po tayo ni Kristo. Pero ang diablo, hindi po tayo lulubayan. Kaya ang sabi sa Apostol Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 8, huminahon kayo. Dahil ang diablo, paikot-ikot lang sa ating pamamahay. Pili anak, asawa mo, kapatid mo, kamag-anak, kaibigan mo, gagamitin ng diablo yan para matisod tayo at maging bulag tayo sa katotohanan. Verse 8 up to 9. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang mga bagay na ito ay lumalago, magiging makabuluhan ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Makabuluhan ay ibig sabihin, itong pagkristiyan natin, pagkapastor, ay mayroong maasahan. Pero sa verse 9, Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. ngunit ang nagkukulang sa 8 na katangian ito, mga bulag sa katotohanan. Mateo 15:14, hayaan mo silang bulag na mag-akay pa ng isa pang kapwa bulag. Dalawa sila mahulog sa hukay. Bakit? Kahit pastor kami, mga pari ba tagapagturo, kung ito nagtuturo tayo, then hindi naman natin ginagawa ito, wala sa atin itong katangian na ito, pati ating mga tagasunod, kung mga membro sa iglesia, maging bulag din sila. Kasi kung natuturo ka dito,
Huwag mong sabihin, ikaw hindi ka magawa dito. Kasi ang mga membro, ikaw ang tinitingnan na pastor. Ikaw po ang mas malapit na membro, ikaw ang salamin ng mga membro, ikaw bilang pastor. Paano sila mamuhay bilang Kristiyano? Tulad mo, ikaw pastor, marami kang membro. Ngayon, yung pamuhay natin bilang pastor ay sabihin natin sira. No? Sira sa kanilang pangdinig, sira sa kanilang paningin. Anong mangyari sa kanila? Di ba maging bulag din sila? Kasi susunod sila sa iyo. Ikaw pastor, ikaw ang lagay ng Diyos sa mga karnero, tagapakain. Ikaw pastor, tagapakain ng karnero. Alam mo yung karnero mo, may sugat na, mayroong kahinaan na, pilay na. Ngayon, pilay na nga. At pinapalo mo pa. Ano ibig sabihin? Napilay na po sila, pero ang ating pagkapastor, nakikita po nila mas lalong lumala na hindi po kaya-aya sa kanilang paningin. Bakit? Ang pastor kasi, siya po, mga kapatid, ang inasahan ng mga karnero para makakain mo sila kung saan yung maganda o maraming mga pasibsiban. Doon po dinala ng pastor ang karnero. May mga pasibsiban. Doon dinala po ng pastor para makakain. Ngayon, ang mga pastor minsan kasi sa loob ng simbahan, sila po ang unang nakakain kaysa mga karnero. Saan ka makita ng pastor na siya ang busog na ang mga tupa, gutom na gutom? Ginawa kang pastor ng Diyos para pakainin mo yung mga karnero. E paano? Minsan yung pastor mo na ang nagpauna na magpaserbi. Busog na mga pastor, ang mga membro, ang laway na lang ang tinutulon. Kung hindi mabusog ang pastor, hindi makakain sila. Kung mabusog ang pastor, hindi sila makain. Ganyan po minsan ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. No, kaya ingat tayo. Ingat tayo sa ating pamuhay. Hindi po sa akin ng Panginoon natuluyan tayo, magpakasalanan tayo kasi sabi ni Apostol Pablo, ako makamundo makasalanan. Ginawa ba kasalanan? Hindi po. Hindi nga si Pablo ngayon, nasa langit na. So, kaya natin, kaya po sa tulong ng Espiritu. Sapagkat, tinutulungan tayo ng ating kahinaan ng Espiritu. Yan po, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 8:26, dito po sa Roma. Pakinggan natin bakit ang Espiritu Santo talaga ay dapat ito po ay nasa atin. Bakit? Tumutulong po ito. 8:26 dito po sa Roma. Pakinggan natin. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Kaya kung walang salita ang Diyos sa ating puso, wala. Hindi tayo kayaya sa Panginoon. Ito pagsimba lang nga. Pagsimba lang, basta makasimba ang tao, tama na. Walang batas ng pagsamba, mayroon po. So, tumutulong ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang nagbigay sa atin ng aral, tumutulong sa ating kahinaan. Nanghina na tayo sa ating katawan, gusto nating gawin ang mali. Pero ang Espiritu nandyan. Kaya ang Espiritu Santo nakaukit sa puso natin. Kapatid, pakinggan natin 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Ito sinabi sa Pablo, mismo si Kristo ang sumulat sa atin, sumitan ng mga apostol. Hallelujah. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito ay sinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. No? Hindi sa tapyas na malapad na bato. Saan nakaukit? Sa puso natin. Bakit? Kapag nakaukit sa puso natin ang salita ng Diyos, maiwasan po natin ang kasalanan. Maiwasan po. Sabi ni Salmista David, pakinggan natin sa Salmo
Kapatid, ito po sinabi sa ni Psalmista David. Psalmista David is sa Psalms 119 verse 11. Ganito po ang sinabi niya. 119:11 dito po sa Psalm. Ganito po ang sinabi ni Psalmista David. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso, upang hindi ako magkasala sa inyo. Yan po. Si Apostol Pablo, sinabi nga niya, kapatid, na siya ay makamundo at makasalanan. Talagang sinasabi niya, magpakasala tayo. Hindi po, sapagkat sinusupil talaga niya ang sarili niya. Sinusupil ang sarili niya. Kasi naramdaman talaga niya. Sariling masamang pagnanasa, ang sabi niya, sinusupil ko, dinisiplina ko aking katawan, sinusupil ko ang aking masamang pagnanasa. Saan panggaling pagnanasa? Di ba galing sa puso? Pero dahil sa salita ng Diyos, ang pinakalaman sa puso ng Pablo, kahit papasok po ang pagnanasa sa ating isipan, pero hindi makapasok sa puso dahil nandito po ang salita ng Diyos. Pero kung empty po ang puso natin, galing sa isipan, papasok talaga sa puso. Papasok yan, sapat walang laman ng puso natin na salita. Pero nandiyan salita ng Diyos, papasok sa ating isipan, hindi makapasok sa puso. Pero ang galing sa puso, lalabas sa isipan, yun ang magagawa. Pero kung papasok sa isip mo, ang masama, pero ang laman ng puso mo, salita ng Diyos, lalabas yan. Hindi siya makapasok. Bakit? May laman ng puso natin na salita ng Espiritu nga. Ang sabi ni Apostol Pablo, Espiritu ng kapangyarihan. Nasaan yun? Sa puso natin. Kaya si Psalmista David, yan ang sinabi niya. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso, upang hindi ako magkasala sa inyo. Yun ang sikreto. Ingatan lang natin. Kaya si Pablo, mismo si Kristo ang sumulat sa inyo, sumigitan po namin. Bakit? Habang binabasa po natin ang sulat ng mga apostoles, inukit yan ng Diyos sa puso natin. Maliban lang kung hindi mo tatanggapin. Kung hindi mo tatanggapin ito, ikaw na po. Di ba? Sabi si Apostol Pablo ni Bernabe sa mga kapwa-Hudyo, pakinggan natin. Pag hindi mo tanggapin ito dito sa Gawa, Kabanata 13, talata 46. Yan ito po ang panganahon ni Bernabe, si Apostol Pablo, na sila nangaral sa kapwa mga Hudyo. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe. Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. So ang pagtanggi, napakinggan mo. Paano ka tatanggi kung hindi mo napakinggan? Now, si Apostol Pablo, si Bernabe, matapang nilang pinapangaral ito sa kapwa Hudyo. Una, ang sabi sa Pablo, dapat, buong tapang sila na sumagot sa mga Hudyo. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe. Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa inyo na po yan. Dahil sa Pablo, na ako'y makamundo at makasalanan, talagang gagawa tayong kasalanan. Huwag naman, ang sabi niya. Di ba? Huwag naman. Anong key-verse natin? Sa Romans chapter 6 verse 7, na ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Nabuhay pa tayo, pwede makasalanan tayo. Pero hindi ginagawa ang kasalanan. Kasi, ang ating katawan, ito po, ang nandito ang kasalanan. Pero kung gawin mo ng kasalanan, parusa ito ang ating kantungan. Pakinggan natin mga kapatid. Dito po sa Gawa chapter 20, verse 26-27, dito po sa Gawa. Ganito po sinabi sa Pablo sa mga kapwa niya Hudyo. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Diba? So wala na tayo dyan. Kung makinig ang tao, pag hindi natin tanggapin ang napakinggan, kayo na pong humatol.
na hindi po tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pero nais natin. Kaya kung tanggihan natin ang biyaya ng Diyos, mapahamak tayo. Kaya sabi sa Pablo, wala na akong pananagutan kung may mapahamak sa inyo. Bakit? Hanggang ngayon, ang Biblia ay binabasa sa araw ng pamahinga at tinuturo ng Diyos sa atin para karapat-dapat tayo bilang mga manampalataya kung iglesia ng Diyos. Yan po mga kapatid ang nais ng Panginoon, walang isang mapahamak. Nais ng Panginoon na ang tao magkamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Ganyan po ang plano ng Diyos. Nais ng Panginoon, lahat ng tao talaga magkakamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Kaya, huwag natin hayaan na itong salita ng Diyos na napakinggan ay masayang. Kasi ang kapwa Hudiyo ni Apostol Pablo, ang sabi niya, dapat unahin muna namin ang pangaral ng balita sa inyo. Subalit, inyo itong tinatanggihan. Kayo na pong humatol sa inyong sarili na hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya ang pagtanggi, alam na po ninyo kung anong kapalit yan. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe. Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Kaya, wag naman natin tanggihan ang katotohanan. Totoo nga ang keywords natin, hallelujah, sa Romans 6:7 na kapag namatay ng tao, malaya na sa kasalanan. Kaya habang buhay pa tayo, hindi tayo malaya sa kasalanan. Iniiwasan lang kasalanan para mapalaya tayo palagi sa paningin ng Diyos. Iniiwasan. Huwag mong sabihin na tayo buhay pa ngayon, perfect na tayo. Hindi po. Makaiwas sa kasalanan kung nais natin. Pero kung gusto mo gawin kasalanan, talagang pahatulan tayo. Pero sa Pablo talaga, pinatunayan niya, kapatid, na sinusupil niya ang kanyang sarili, masamang pagnanasa. No? Nibi 27, dito po sa 1 Corinthians. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen. Kaya, yun po, Apostol Pablo, kahit sinabi niya sa Roma 7:14 na ang kautusan ay galing sa banal na Espiritu, ngunit siya makamundo at makasalanan, pero iniwasan niya ito. Dinisiplina niya ang sarili niya at sinusupil niya ang kanyang masamang pagnanasa. Yun lang po mga kapatid, ang salita ng Diyos. Sana po ay huwag natin hayaan na masayang po ito. No? Kailangan pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Ito po ay gawin natin kung anong napakinggan at tandaan po natin, ilayo natin ang paggawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan walang bahagi sa kaharian ng Panginoon. Maraming salamat po ulit sa lahat mga viewers natin dito po sa YouTube channel, Facebook. Kaming kapayapaan, habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tomaka, Apostolic Believers for Christ International. Mission to us, grace, mercy, and peace. Be with us, Jesus Christ. Amen.